Shalom everyone! Kumusta po ang bawat isa? Muli tayo po ay nagpapatuloy sa pagsasaliksik at pagbabasa ng salita ng Panginoon at nandito na po tayo sa John chapter 8 verse 12 to 59. I hope yung lagi po nating sinasabi na every time na nakikinig at nagbabasa po tayo ng salita ng Panginoon ay lumalago at mas nakikilala po natin ang Panginoong Hesukristo. Amen? So, dito nga po sa chapter 8 verse 12 to 59, ipinakilala ng Panginoon kung sino siya sa mga Paraseo at yung mga mahilig sa kautusan. Yung audience po niya ay yung mga Hudyo. Jesus revealed himself as the light of the world. Whoever follow me will have light of life and will never walk in darkness. So ito po yung natutunan ulit po natin before na yung sabi po natin before na ang Panginoong Hesukristo ay siya yung ilaw sa lahat ng kadiliman. Ini-expose po niya yung kadiliman po sa ating buhay. So pinakilala muli niya yung sarili niya sa mga Paraseo na He is the light. Whoever follow me will never live in darkness. So sabi ng mga Paraseo sa kanya, ikaw lang ang nagpatutuo ng inyong sarili. So hindi pa rin po nila pinapaniwalaan ang Panginoon. So sabi ng Panginoon, kahit ako ang nagpatutuo ng aking sarili, totoo ang aking sinasabi. Dahil alam ko kung saan ako nanggaling at saan ako pupunta. Ngunit kayo hindi ninyo alam kung saan ako nanggaling at saan ako pupunta. Humahatol kayo ayon sa nakikita niyo. Ngunit ako hindi humahatol kanino man. Humahatol man ako, tama ang paghatol ko dahil hindi lang ako humahatol, kasama ko ang Ama na nagsugo sa akin. Nasusulat sa inyong kautusan na dapat tanggapin ang patutuo ng dalawang saksi. So nagpatutuo ako tungkol sa aking sarili at ang aking Ama na nagsugo sa akin, ayaw ninyo akong paniwalaan, sabi ng Panginoon. So, sabi ng mga Paraseo, saan ang inyong Ama? So, sabi naman ni Jesus, hindi ninyo ako kilala. At hindi rin ninyo kilala ang aking Ama. So, nag-usap-usap po sila kasi nga yung pagpapatutuo ng Panginoon dito, yung pinag-uusapan kung sino siya talaga. Kasi kahit nga napag-aralan po natin before that He is the light, hanggang ngayon hindi pa po nila naiintindihan kung sino ang Panginoon. Siya yung isinugo ng Ama. Talagang ang Panginoong Hesukristo, He is patient talaga na ipakilala kung sino siya sa mga tao, sa mga Paraseo na kahit nagiging hatred na ang Panginoong Hesukristo, hindi po siya humihinto na ipakilala ang kanyang sarili. So sabi niya, kung kilala ninyo ako, kilala ninyo siya. Hindi ninyo ako kilala at hindi rin ninyo kilala ang aking Ama. So sabi pa niya, ako'y aalis at hahanapin ninyo ako. Ngunit hindi kayo makakapunta sa pupuntahan ko, mamamatay kayo na hindi mapapatawad ang inyong kasalanan. Sabi ng Panginoong Hesukristo. Sabi po niya na mamamatay kayo pero hindi pa po ninyo nakikilala ang katotohanan na siyang magpapalaya po sa iyo at hindi na po kayo mamuhay ayon sa kasalanan. Sabi ng Panginoong Hesukristo, ito po yung pinupoint po niya na ang Panginoong Hesukristo ay siya yon, yung nagpapatutuo na siya yung magpapalaya sa mga kasalanan po nila. So niya, babalik na ako sa aking pinanggalingan, hindi pa ninyo ako kinikilala. Ako ang isinugo ng Ama na magpapalaya sa inyo. Ako'y galing sa taas, kayo'y tagalupa. Kaya sinasabi ko sa inyo na mamamatay kayo na hindi pa napapatawad ang inyong kasalanan. Ako nga, sabi ng Panginoon. So matagal ko nang sinasabi kung sino ako at marami akong maihahatol laban sa inyo. Pero hindi ko po ginagawa yan, sabi ng Panginoong Hesukristo. Sabi niya, kapag naitaas na ninyo ang anak ng tao, malalaman ninyo'y ako nga. So yung tinutukoy ng Panginoong Hesukristo na ako nga, noong una pa lang ay nandoon na ako. Kung babalikan po natin yung John 1:1 is ang salita ay siya yung Diyos. Pero dahil nagkatawang tao po siya na kinakausap po niya dito yung Ama, kung magpapakilala po siya ay kinakausap po niya yung Ama because He become flesh. I hope na in the beginning naintindihan po natin na ang Panginoon sa una pa lang ay nag-i-exist na po siya. Kaya sabi po niya na ako nga.
means bago pa ang lahat, nandoon na ang Panginoong Hesukristo, that He is existed. That John 1:1, the Word of God is God. So wala akong ginawa batay sa sarili kong kapangyarihan. Ang sinasabi ng Ama, ang siya kong sinasabi. At kasama ko siya. Hindi niya ako iniiwan sapagkat lagi kong ginagawa ang kalugod-lugod sa Kanya. I-emphasize po niya talaga dito yung unity po talaga ng the Father, the Son, and the Holy Spirit. Hindi pa niya dito sinasabi ang Holy Spirit kasi wala pa yung Holy Spirit kasi hindi pa po siya namamatay. Pero sabi po niya, lagi ko siyang kasama. Di po ba? So, ganoon din po tayo. Na-remind lang po ako dito na, di ba, yung promise ng Panginoon sa atin ay yung Holy Spirit. So, yung Holy Spirit, laging-lagi po nating kasama. Kaya nga, the Lord is omnipresent. Hindi siya nandoon lang sa iisang lugar, kundi ang Panginoon ay everywhere. Kaya lagi po natin kasama ang Diyos. So yun, na-remind lang po ako doon. So, verse 30, sabi niya, maraming nakarinig nito ang sumampalataya. So marami pong nakarinig po sa kanyang sinabi at marami pong nanampalataya sa kanya. So, kung makikita po natin, itutuloy po natin sa verse 31, basahin po natin sa ating sariling Bible kasi marami po akong nilagpasan. Kaya basahin din po ninyo ang inyong Bible at kung wala po kayong Bible, ay yung sinasabi ko is pwede ninyo akong kausapin and tignan po natin kung ano yung gagawin po natin para magkaroon po tayo ng Bible. Okay? So, yun sinabi ng Panginoon doon sa verse 31, sabi niya, sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, kung tinutupad ninyo ang aking aral, kayo nga'y tunay na mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Amen? So, yun nga yung sinabi po niya kung sino siya, na siya po yung sinugo ng Ama. Noon pa man ay siya na. Noon pa man ay nag-i-exist na po siya. At hanggang ngayon, kaya sabi niya, kung tunay kayong naniniwala sa akin, ay susunod kayo sa mga aral ko. So sabi naman ng mga Pariseo, sumagot sila, kami ay mula sa lahi ni Abraham at kailanmay hindi kami naaalipin ninuman. Paano masasabing palalayain kami? So makikita po natin dito na confident po sila na anak po sila ni Abraham. Sila po ay lahi ni Abraham, kaya kahit kanino man ay hindi po sila maaalipin. Pero ang pinopoint na naman ng Panginoong Hesukristo ay sila po ay alipin sa kasalanan dahil nga yung kasalanan po nila ay hindi po nila tinatanggap ang katotohanan. At ang katotohanan ay ang Panginoong Hesukristo na He is the Messiah, He is the Lord, the King of Kings na isinugo ng Panginoong Ama na nanggagaling sa langit. Di po ba na hinihintay po nila hanggang ngayon? Kaya ang Panginoong Hesukristo ang katotohanan at ang katotohanan ay siya yung magpapalaya po sa kanila at sa atin. So they are confident, kaya sabi po niya, kailanmay hindi po kami magiging alipin. Ngunit hindi po nila tinatanggap ang katotohanan at ito ang nagdudulot ng pagkaalipin po nila. Ito nga po yung nagdudulot na pagkaalipin po nila, yung hindi po nila pagtanggap at hindi po nila maunawaan kung sino ang katotohanan, at ang katotohanan naman ay ang Panginoong Hesukristo. Kung titignan din po natin sa atin is nangyayari din po sa atin. Sa ating bansang Pilipinas, tayo po ay isa sa pinakamataas na Christian in Asia, pero wala po yung obedience po sa katotohanan. Wala po tayong obedience sa katuruan ng Panginoong Hesukristo. Hindi po lahat nag-o-obey. Kaya ang isa na pinakamagandang tanong po sa ating sarili is, are we really a follower of Jesus? Am I a follower of Jesus? O diba? Kasi napakahirap pag nanamnamin mo yun, napakahirap po yun sagutin. Pero pag, are you a Christian? Yes, I'm a Christian because I'm born in Philippines. Parang napakadaling sagutin na we are a Christian. Pero maganda yung tanungin po natin na, are we a follower of Jesus Christ? Because the follower of Jesus Christ can obey the teaching of Jesus Christ, that He is the Messiah, He is the Lord, and He is our Savior sa ating buhay.
Amen? So dito na po yung argument ulit po nila na kayo nga'y anak ni Abraham, ngunit pinagsisikapan ninyo akong patayin. Kung kayo'y anak ni Abraham, tinutularan ninyo sana kung ano yung ginawa niya. Iniibig ninyo sana ako, sabi ng Panginoon. So, ako ang sinugo ng Ama. Sabi pa po niya, ang inyong ama ay diablo, sabi ng Panginoon. So, at ang kagustuhan niya, ang ibig ninyong gawin, noon pa man ay mamamatay tao na siya. Hindi siya pumapanig sa katotohanan kailanman, sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan. Likas sa kanya ang magsinungaling sapagkat siya'y talagang sinungaling at siya ang ama ng kasinungalingan. Ayaw ninyong maniwala sa akin sapagkat katotohanan ang sinasabi sa inyo. Sino sa inyo ang maaaring magpatunay na ako'y nagkasala? At kung katotohanan ang sinasabi ko, bakit ayaw ninyong maniwala sa akin? Ang mula sa Diyos ay dumirinig ng mga salita ng Diyos, subalit ayaw ninyong makinig sa akin sapagkat kayo'y hindi mula sa Diyos. Amen? So nakita po natin dito na ang sinabi ng Panginoon na hindi kayo anak ni Abraham. Ang ama ninyo ay diablo dahil ayaw niyong tanggapin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ay nanggaling sa Panginoon. Pero kayo, hindi niyo tinatanggap, ang ama ninyo ay diablo. Dahil simula pa man hindi po siya naniniwala sa katotohanan, kundi sinungaling ang iniibig niya. Amen? So sumagot sila, sinabi ng mga Hudyo kay Jesus, hindi ba tama ang sinabi naming ikaw ay Samaritano at sinasapian ng demonyo? O, di ba yung discussion po nila. Sumagot si Jesus, hindi ako sinasapiin ng demonyo, pinaparangalan ko ang aking ama, ngunit ako'y nilalapastangan ninyo. Hindi ako naghahangad na ako'y parangalan, may isang nagsisikap na ako'y parangalan at siya ang magpapasya. Pagkatandaan ninyo, ang tumutupad sa aking salita ay hindi mamamatay kailanman. Amen? So, yung tumutupad ng salita ng Panginoong Hesukristo ay hindi po siya mamamatay kailanman. Amen? So, sabi ng Mahudyo, ngayon natitiyak naming sinasapian ka ng demonyo, namatay si Abraham at ang mga propeta. Ngunit sinasabing hindi mamamatay kailanman ang sino mang tumutupad sa inyong aral. O, diba? So, mas magaling ka pa ba sa aming amang si Abraham? Siya'y namatay, gayon din ang mga propeta. Ano ba ang palagay mo sa iyong sarili? O, diba? So, sumagot naman ang Panginoong Hesukristo, kung ako ang nagpaparangal sa aking sarili, walang kabuluhan iyon. Ang nagpaparangal sa akin ay ang aking ama at sinasabi ninyong siya ang inyong Diyos. Hindi niyo siya kilala, ngunit siya'y kilala ko. Kung sasabihin kong hindi ko siya kilala, ako'y magiging sinungaling na, tulad ninyo. Subalit kilala ko siya at sinusunod ko ang kanyang sinasabi. Natutuwa ang inyong amang si Abraham nang malaman niyang makikita niya ang araw ng aking pagdating. Nakita nga niya ito at siya'y nagalak. Amen? So, dahil dito'y sinabi sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taong gulang, paano mo masasabing nakita mo na si Abraham? O, diba, grabe? So, sumagot si Jesus, pakatandaan ninyo, bago pa ipinanganak si Abraham, ako na. Amen? So, nagsidampot sila ng bato upang siya'y batuhin, ngunit nagtago si Jesus at lumabas ng templo. Amen? So, grabe yung mga Paraseyo at yung mga tao na nandoon. So, hindi po nila pinapaniwalaan ang Panginoong Hesukristo na He is the Messiah. Siya yung isinugo ng Panginoon para mangaral at siya yung magpapalaya po sa kanila. But still that they don't believe. They don't understand. I hope tayo, dahil kumpleto naman na po yung Bible, Old and New Testament, ay mabilis na po nating maunawaan at maintindihan yung salita ng Panginoon, and mabilis po nating unawain na ang Panginoong Hesukristo ay siya yung Panginoon sa ating buhay, siya yung isinugo ng Panginoon para mamatay at mabuhay muli na ipakilala ang Ama, at kung anuman po yung ginagawa ng
Ama ay siya lang din po yung ginagawa po niya. And as we believe in Him as our Lord and Savior, kung ano man po yung ginagawa, ano man po yung ipinakita ni Jesus Christ dito sa mundong ito, ay I hope din and pray na ganun din po yung ginagawa po natin. Di po ba? Dahil yun po yung kagustuhan ng Panginoon na ipamuhay yung itinuturo po niya. Sabi niya, kung tinutupad ninyo ang aking aral, kayo nga'y tunay na mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya po sa inyo. So, we as a Gentiles, may example na po tayo sa mga Hudyo na hindi po nila nauunawaan, hindi po nila naiintindihan kung sino si Jesus Christ, and they don't obey how Jesus Christ obeyed the Abba Father. So, I hope na matuto po tayo sa kanila that dapat nga mas desire po natin na i-obey yung Panginoong Hesukristo na siya yung namatay at nabuhay po sa ating mga kasalanan at paniwalaan po natin yon. At kung ano man po yung katruan po niya ay we have to obey little by little. Every day tayo po ay nababago. Every day nagpo-focus tayo sa Panginoon, and every day we live glory to glory. Every day tayo po ay mas lumalapit at mas kumakapit sa Panginoong Hesukristo dahil lagi po niya tayong kasama sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Amen? So, yun lamang po. Glory to God. Shalom, shalom. God bless.